Good morning sa inyo at sa ating mga kasama ni Brother Bridge. At maging sa ating bisita rin na nasa likod. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyo pong pagdalo. Nawa ay makinabang tayo lahat sa panambahan ngayong umaga. At may mga ilan tayong greetings, pagbati ngayong linggong ito. First of all, today ang birthday ni Apple, ang butihing asawa ni Arlu. Apple, akit ka na. Happy birthday sa iyo at natutuwa kami, nakikigala kami sa araw na to. Of course, this week, huwag nating kalimutan din ang pagdiriwang ng ating mga minamahal na mga ate. Talagang totoong mga ate to dahil sa tagal nila, mga institusyon ng Trinity Neighborhood Church or the Neighborhood Church pa dahil wala pa ako noon, nandito na sila. Ate Sonny, tomorrow, no? Ate Sonny, hurry up kung pupunta ka ngayon at para mabati ka namin personally. Kung hindi naman ay happy birthday sa iyo. Ganon din kay Ate Sally, syempre sa Friday. So ito palang mga ugay, no? Ang nag-occupy ng week na to for birthday. Ate Sally, happy birthday sa iyo in advance sa Friday. So, sana mabusog mo kami. Joke lang. Sige. So, okay, ilang mga kabalitaan din at paalala sa atin, no? Siyempre, mamayang hapon ay patuloy ang ating gawain ng pananalangin, ating corporate prayer meeting. So, ito po ay open, hindi lamang sa mga miyembro, kundi maging sa ating mga bisita rin. Maranasan nyo, masaksihan nyo ang sama-samang pananalangin. 1:30 po yan, pangungunahan tayo ni Brother Marvin. And then again, reminder para sa atin, next week na. Magsasalita sa atin si Pastor Noel Espinosa. At soon sa mga inimbitahan natin, ay mainam na ma-confirm ang kanilang attendance para sa head count ng ating ihahandang food para sa kanila. Ano pa ba? Wala na po. Kung wala na ako nakalimutan, yan lamang ating mga kabalitaan. At ngayong umagang ito, dahil ang araw na ito ay araw ng pagsamba, kagaya ng ating laging ginagawa, ay tayo ay hinihimok sa pagsamba ngayong umagang ito. Dahil ang ating sasambahin ay Diyos na banal, marapat lamang na itama natin yung ating pag-iisip, yung ating damdamin, yung ating kalagayan ngayong umaga as we prepare our hearts for worship. So, babasahin ko lamang sa inyo ang talata ng Psalms 136, a very familiar psalm sa atin lahat na babasahin ko lang yung unang verse. Sabi dito, sa wikang Ingles, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sa Filipino, sinasabi dyan, 136, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat Siya'y mabuti, sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So sa mga pamilyar sa salmo na to, ito ay 26 verses. Pero mapapansin nyo po dito na paulit-ulit na binabanggit dito hanggang sa dulo yung salitang, for His steadfast love endures forever. So makulit ba yung sumulat ng salmo na to at paulit-ulit niyang binabanggit? Ito para bang nasirang plaka? No. So tayo bilang mga creatures, we are forgetful. Aminin natin yun, no? Whether tayo ay bata o matanda na, may nakaka-advance na in years, ay makakalimutin po tayo. So kinakailangan lagi na ipinapaalala sa atin ang mga bagay, lalo na ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Kaya nga dito, pinapaalala ng salmista, ano ba yung kabutihan ng Diyos? Kung pag-aaralan natin to sa ibang pagkakataon, hinahati ito sa tatlong bahagi ang psalm na to.
ito ay tumutukoy, yung mga first verse 1 to 9, sa paglikha ng Panginoon. Binigyan ng pansin niya dyan ang mga bagay na may kinalaman sa paglikha ng Panginoon. Patunay dyan ay binabanggit dyan na ang Panginoon, He spread out the earth above the waters, and He also made the great lights. Sa ikalawang bahagi, binabanggit naman dyan ang pagliligtas ng Panginoon. Brought Israel out. So alam mo naman natin na ang Panginoon ang naglabas sa kanila sa Ehipto with a strong and outstretched arm. Yan po yung mga nilalaman naman ng mga talatang 10 hanggang 22. At sa huli, nung natapos yan, yung salmo na yan, ay pinanggit naman niya ang tungkol sa providensya ng Panginoon, yung mga ibinibigay ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Who remember us in our low estate. At siya ang nag-rescue sa atin sa ating mga kaaway, referring to the Israelites. So, ba natanong nyo, ano bang silbi ng mga monument? Pag nakakita kayo ng mga monument, well, siyempre, pag nakita nyo yung Eiffel Tower, sasabihin nyo, nasa Paris yan. Pag nakita nyo yung Statue of Liberty, sasabihin nyo, New York, nasa Liberty Island. At pag nakita nyo naman yung Bonifacio Monument, walang duda na nasa Caloocan ka na. Di ba? Kung galing ka ng NLEX, pauwi ka na, at nakita mo na yung monumento, Caloocan na ako. So, mga bagay na yan ang 136. It's a monument, a marker, na ipinapaalala sa bayan ng Israel, ano ba yung ginawa sa inyo ng Panginoon? In creation, siya ang naglagay ng lahat ng yan. The sun, sabi niya, and the moon, patuloy yan. Hanggang sa ngayon, nagsisilbi yan, paalala sa atin na may oras, may kalendaryo, at lumilipas ang ating mga taon. Hindi nagbabago. So kung ano ang Diyos, ipinakita niya sa kanyang nilikha, sa kanyang ginawa. Diyan ay sapat ng purihin ng Panginoon. In redemption, sa kaligtasan, sino ang naglabas sa inyo sa bayan ng Israel with an outstretched arm? Hindi ba ang Panginoon? Huwag niyong kalimutan. For His steadfast love endures forever. At sa kahuli-hulihan, sinabi niya, sino bang nagpapakain sa atin? Who gives food to the hungry? Ang mga bagay na tinatangkilik natin, hindi ba ang Panginoon? He gives food to all flesh, even the beast. Sabi dito, man and beast. So naisip nyo ba paano nabubuhay yung mga hayop, di ba? So lahat niyan ay pinapakain ng Panginoon. So sabi niya, kaya nga nasabi niya in verse 1, the Lord is good. So sana sa isang mananampalataya, hindi nawawala yung pagpapasalamat. Thanksgiving, mga kapatid. Mas maraming verses sa Bible na binanggit patungkol sa pagpapasalamat sa Panginoon kaysa sa manalangin. Kung susuriin yan, yung statistics. Kaya ang punto natin sa pagsamba ngayong umaga is that meron ka bang puso na nagpapasalamat sa tatlong bagay na yan? Sa paglikha ng Panginoon, na ibinigyan tayo ng panibagong araw, sa pagliligtas niya sa iyo, sa iyong kaluluwa, na ikaw ay walang kakayahan, ni hindi mo nga kayang gawing mabuti, matuwid ang iyong sarili. At ganoon din sa mga pangangailangan mo sa araw-araw. Sana, yan ang diwa mo sa paglapit ngayon sa pagsamba, mga kapatid. Mga bisita. At kung kayo ay wala pa sa Panginoon, baka hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Kaya magandang pagkakataon ito sa inyo na mapakinggan nyo ang mabuting balita ng salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang aklat. At ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanya. At tayo bilang mga mananampalataya, sana ay may kahandaan tayo na purihin siya sa lahat ng bagay na yan. Tayo po'y mag-ukol ng ilang saglit at tayo'y mananalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, kami nagpapasalamat una sa lahat, Panginoon, dahil ang taglay naming buhay at kalakasan ngayong umaga pong ito, ngayong araw pong ito na pinagkaloob mo sa amin, ay galing sa inyo. Kayo po ang lumikha ng lahat ng mga bagay na aming nasumpungan at ito ay nagpapatuloy at nagpapatibay lamang na may Diyos na umiiral. Dapat kang pasalamatan, dapat kang papurihan, at dapat kang sambahin, lalo na sa araw na to
na iyong itinalaga na ikaw ay aming sambahin sa aming pong panambahan. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong mga salita. At dalangin namin na sa iyong kabanalan ay pahintulutan mo kaming makalapit sa inyo sa pamamagitan ng ginawa ng aming Panginoon Hesus na siyang namatay sa krus para sa aming mga sala, Panginoon. Kami na mga makasalanan at marumi na hindi umabot sa iyong pamantayan ay tunay na nararapat sa iyong kaparusahan at hatol. Pero salamat dahil ikaw din naman ang gumawa ng paraan sa iyong kahabagan na kami ay makasumpong, mabuksan ang aming isipan, ang aming spiritual na mata sa pamamagitan ng Ebanghelyo at makita ang aming kahubaran sa iyong banal na harapan. Salamat po sa biyaya ng pananampalataya, sa biyaya ng pagsisisi at paglapit sa iyo, Panginoon, na kami ay nagkaroon ng ugnayan sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. At sa pamamagitan ng ugnayan na yan, kami ay lumalapit ngayon na may kalakasan at inaangkin, Panginoon, na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon para ikaw ay sambahin ngayong umaga pong ito. Tulungan mo kami na alalahanin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay ngayong araw pong ito. At samahan mo kami ng iyong banal na presensya at ang tulong at gabay at kapangyarihan impluwensya ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayong araw po ito. Sa bawat bahagi ng panambahan na aming gagawin, simula ngayon hanggang mamayang hapon, nawa ang aming mga pag-awitan, pakikinig ng iyong salita, at sa pangangaral nito, na gagamitin mong lingkod mamaya ay maging kasangkapan mo para sa kabutihan ng aming kaluluwa at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, at ikaw po ang mapurihan sa araw na to. At tanging pangalan na aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, simulan natin ang pagsamba na to sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, sa pamamagitan ng hymno. Hymn number 20, Give to our God immortal praise. Nandiyan ang mga titik at talata na ating tiningnan sa Psalms 136. At yan ay mapapatunayan natin as we sing. Tayo po yung magsitayo sa pag-awit na to. His mercies ever shall endure when lords and kings are known no more. He built the earth, He spread the sky, and fixed the starry lights on high. Wonders of praise to God be
ng Panginoon, tayo po ay makaupo na. So sinasabi dito na marapat lamang na ulit-ulitin natin ang mga kahabagan ng Diyos. Patuloy nating ipaalala sa ating mga sarili at even i-share sa ating mga kapwa. Sabi nga dyan, lumipas na ang lahat, mawala na ang lahat, maging ang mundong ito, ang kahabagan ng Diyos ay mananatili. Another hymn na maari tayong palakasin ng ating pagpapasalamat at gratefulness sa ating Panginoon is found in hymn number 53. Hallelujah, praise Jehovah. Hallelujah, praise Jehovah, oh my soul, Jehovah praise. I will sing the glorious praises of my God through all my days. Put no confidence in princes, nor for help on man depend. He shall guide to thus returning, and his purposes shall end. Happy is the man that chooses Israel's God to be his name. He is blessed whose hope of blessing on the Lord his God is stayed. Heaven and earth the Lord created, seas and all that they contain. Food he daily gives the hungry, sets the mourning prisoner free, raises those bowed down with anguish, makes the sightless eyes to see. Well, Jehovah loves the righteous, and the stranger he befriends, helps the fatherless and widow, judgment on the wicked sends. Hallelujah, praise Jehovah, oh my soul, Jehovah praise. I will sing the glorious praises of my God through all my days. Over all God reigns forever, through all ages he is King. Unto him thy God, O Zion, joyful hallelujah sing. Muli dito pinapakita ang kabutihan ng Diyos na sa isang kaluluwa na may pagkilala sa Panginoon ay may pag-asa siya na paglingkuran, purihin ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. So hindi natin alam kung gaano tayo katagal mabubuhay sa mundong ito. Some will live 80, some will live 90, meron naman at the age of 20 plus ay kinuha ng Panginoon. Pero hindi ba't pagpapala na ngayon pa lang ay kilala mo na ang Panginoon at meron kang pagkakataon? Because mamaya ay makakita tayo ng mahahabang buhay. So, that days or life ay limitado. Kaya ito'y maging hamon din sa mga kaibigan namin dito. May ugnayan ka na ba sa Diyos? Kilala mo na ba siya? At nakakasiguro ka ba na maaaring bukas ay buhay ka pa? Ito ay nasa kamay ng Panginoon. Siya lamang ang may hawak ng ating buhay. At kung wala ka pang lubos na pagkakilala, hindi mo pa siya kilala bilang Diyos. At lalo na, ang Panginoong Jesus, kung ginawa niya sa krus, bakit siya namatay doon? Ay mainam na nandito ka o mainam na ikaw ay nasa live stream ngayon para malaman mo ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Dumako po tayo sa ating mga pagkakaloob bilang bahagi din ng ating pagsamba, and may I call on our ushers to assist us sa collect na ating pong mga offering. Sa amin pong mga sumusubaybay sa live stream, mga kaibigan o mga kapatid
Kung ang Panginoon ay hinihimo kayo na magkaloob sa pamamagitan ng online transfer bilang offering, ay tatanggapin din po yan ng aming iglesia. At andyan po sa screen, naka-flash ang aming pong account. Pasalamatan po natin ang mga kaloob na to at ang kabutihan ng Diyos. Aming Ama, muli, sa paraan ng pagkakaloob ay maaari din naming ipakita ang aming pagsamba sa inyo sa mga bagay na pinagkatiwala mo, mga praktikal o mga material na bagay na to. Salamat, Panginoon, dahil maliwanag sa iyong mga salita ang pagtuturo mo na kami ay maaaring maglaan ng halaga, ng bahagi nito para ibalik sa inyo bilang ikapu. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa mga talento na pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin, even the opportunities to earn, opportunities to have a business or to be employed, Panginoon, ay galing sa inyo. Salamat, Ama, dahil ang lahat ng yan ay bahagi ng iyong probidensya sa aming mga buhay, kagaya ng aming nabasa at inawit. You are the one who gave food to the hungry, Panginoon. Salamat at naway tanggapin mo po ang bahaging ito bilang aming offering. At aming kalakip nito ang panalangin na magamit ito. Una sa pag-suporta ng aming mga manggagawa, mga tapat mong naglilingkod sa iglesia, at ganoon din sa mga benevolent work at sa mga iba pang pangangailangan, lalo na sa pagmimisyon o pagbabahagi ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa bahaging ito, tawagin po natin si Brother Nel para pangunahan tayo sa ating regular scripture reading. Morning sa inyo lahat. Tayo po ay bilang bahagi. Bilang bahagi ng ating pagsamba, tayo gumagawa ng regular na pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo ay nasa lumang tipan at malapit na nating matapos ang mga minor prophets. Tayo ngayon ay nasa Zechariah chapter 9. At bilang balik tanaw lamang, ang libro ni Zechariah ay tumatalakay sa mga katotohanan ng mga pangyayari doon sa tinatawag na post-exilic Jewish life. O nung maalala natin, ang mga Hudyo, ang bansang bayan ng Hudyo ay na-exile sa Babylon for 50 years. So bumalik sila sa kanilang lupa. Yung chapters 1 to 8, ito ay tumutukoy sa mga panahon immediately after ng exile nila. At itong chapters 9 hanggang 14 naman ay maraming dalubhasa ang nagsasabi na iba na ang may akda nito o may mga akda. At I leave it to your further study for that matter. Dahil ang tema ay ng chapter 9 hanggang 14 ay halos ibang-iba sa tema ng chapters 1 to 9. Chapters 1 to 8. Inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay magsitayo as we read Zechariah chapter 9 verses 1 to 17. Sige, ito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay laban sa lupain ng Hadrak at Damasco, ang pahingahang dako nito, sapagkat ang mata ng tao, pati ang lahat ng lipi ng Israel ay nasa Panginoon. Gayon din ang Hamat na hangganan nito sa Tiro at sa Sidon, bagaman sila'y napakarunong. Ang Tiro ay nagtayo ng kanyang muog at nagbunton ng pilak na parang alabok at ng ginto na parang putik ng lansangan. Narito, ngunit aalisin siya ng Panginoon ng kanyang mga yaman at iahagis ang kanyang kayamanan sa dagat at siya'y lalamunin
ng apoy. Makikita ito ng Askalon at matatakot. Gayon din ang Gaza at mamimilipit sa hinagpis. Gayon din ang Ekron sapagkat ang kanyang pag-asa ay malalanta. Ang hari ay mamamatay sa Gaza at ang Eskalon ay hindi tatahanan. Isang anak sa labas ang maninirahan sa Asdod at aking tatapusin ang kapalaluan ng mga Filisteo. Aalisin ko ang kanyang dugo sa kanyang bibig at ang mga kasuklam-suklam nito sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Iyon man ay magiging nalabi para sa ating Diyos. Ito'y magiging gaya ng isang angkan sa Juda. Ang Ekron ay magiging gaya ng Jebuseo at ako'y magkakampo sa aking bahay dahil sa hukbo. Dahil sa kanya na dumadaan at dahil sa kanya na bumabalik. At wala nang manlulupig na daraan pa sa kanila sapagkat ngayoy nakita ko ng aking sariling mga mata. Verse 9. Magalak ka ng gusto, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karawahe mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pandigma ay mapuputol at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Tungkol naman sa iyo, dahil sa dugo ng aking tipan sa iyo, ay aking palalayain ang iyong bilanggo mula sa hukay na walang tubig. Bumalik kayo sa inyong mga muog, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayoy, ipinahahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa, sapagkat aking binaluktot ang Juda bilang aking busog. Ginawa ko ang Ephraim na aking palaso. Gigisingin ko ang iyong mga anak, o Zion, laban sa iyong mga anak, o Grecia, at gagawin kitang parang tabak ng mandirigma. At ang Panginoon ay makakakita sa itaas, at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat. Patutunugin ng Panginoong Diyos ang trompeta, at hahayo na kasama ang ipo-ipo ng timog. Iingatan sila ng Panginoon ng mga hukbo at kanilang lalamunin at tatapakan ang mga batong pantirador at kanilang iinumin ang kanilang dugo na gaya ng alak at sila'y magpupunong parang mga mangkok na basang-basa na gaya ng mga sulok ng dambana. Verse 16. Ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos sa araw na iyon, sapagkat sila ang kawan ng kanyang bayan, sapagkat gaya ng mga tao ng kanyang korona, ay magniningning sila sa kaniyang lupain. And verse 17, sapagkat napakalaki ng kanyang kabutihan at napakalaki ng kanyang kagandahan. Pagiginhawahin ng trigo ang mga binata at ng bagong alak ang mga dalaga. Makakaupo na po tayong lahat. Gusto ko lamang pong mag-focus sa ilang talata, actually dalawa lamang, sa kabanatang ating binasa. Matatagpuan ito sa verse 9 and verse 10. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok sa Jerusalem sa huling pagkakataon, ay sumakay siya sa isang asno o donkey o mule. He did it in a way that very consciously fulfilled the prophecy ng kabanatang ito na matatagpuan sa verse 9 and verse 10. Sinasabi sa Mateo chapter 21 verse 4 and 5. Sa English, this took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, "Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey,
Basahin po muli natin ang sinasabi sa verse 9 and verse 10. Maggalak ka ng husto, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya ay matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karwahe mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem. At ang busog na pandigma ay mapuputol at siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Sinasabi na sa verse 9, maggalak ka ng husto, o anak na babae ng Zion. Sa Galatians chapter 4 and verse 26, ang Apostol Pablo ay nagsabi patungkol sa Jerusalem na the mother of all Christian. Jerusalem being a symbolic representation of the kingdom of Christ. So bakit sinabi ng may akda na maggalak ka ng, hindi lang basta maggalak, di ba? Maggalak ka ng husto. The reason for rejoicing, because the king is coming. And by his coming, he will make the children of Jerusalem full of joy, shouting for joy, however miserable yung kanilang kalagayan sa mga panahon na yon, dahil sila, after ng exile nila, sila po ay nabihag naman ng bansang Persia sa maraming panahon. And that is God's plan for us, daughters, sons of Jerusalem. God's promise is for us to have great joy. At ano ang katangian ng king na sinasabi dito? Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya ay matuwid, he is righteous, and he is humble. Yun yung sinisignify nung pagsakay ng hari na dumarating sa mule, sa donkey. And by the way, hindi naman napaka-isolated na ang isang hari, even sa lumang tipan, ay sumasakay sa donkey o sa mule. Sa 1 Kings ay si Haring Solomon, si Haring David din naman ay sumasakay sa ganitong klaseng mga hayop. Pero hindi sila sumasakay dito pagka sila ay papunta sa gyera. Sasakay sila sa isang regular na malaking kabayo. He comes as a peacemaker sa verse 10. At siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ngayon, papaano ang ating Panginoon ay dadating bilang peacemaker sa ating kalagitnaan between the people and the Holy God. Sa Colossians chapter 1 and verse 20 sinasabi that He made peace by the blood of His cross. Jesus died to make peace between God and sinners. Ngayon, ang hari na ito na dumating sa unang pagkakataon na may daladalang kapayapaan, nag-aalok ng reconciliation between God and man, ay dadating muli sa ikalawang pagkakataon. And this time, hindi na po kapayapaan ang daladala ng hari na ito. He will come for the second time to judge the unrighteous and the unbelievers. So ang question sa bawat isa sa atin, mga bisita o mga regular na dumadalo, are you already daughter, sons of Jerusalem? Do you already belong to the kingdom of Christ? If not, ay ang pamanhik namin sa inyo ay makipagkasundo kayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesucristo. So yun lamang po.
Salamat at sa puntong ito tayo dadako sa ating pangkalatang panalangin, ating pasalamatan ng Diyos sa mapayapang at maayos na halalan sa nakaraang linggo ng May 12. Bagamat meron pa rin may malaking improvement, ganun pa man ay may apat pa rin magkakapatid, ano. So parang nagiging let's pray na sana sa year 2028 ay tunay na mag-improve palalo ang ating halalan at mag-reflect talaga ang nais ng mga Pilipino regarding sa pag-usad at pagsulong ng ating bayan. Ganon din sa susunod na linggo ay ating italaga ang ating gawain sa ating hapong pagdiriwang 2:30 in the afternoon, ang ating 44th church anniversary. Si Pastor Noel Cunanan, Apa Noel Espinosa, ang ating anniversary speaker. I believe 10 years ago pa or more than 10 years ago pa ang huli dati siyang nakasama sa ating old building way back 2013 or 2014. Ganon din, tinapanawagan yung pong mga involved sa ushering, sa kitchen crew, sa parking, no? We expect some visitors this coming Sunday afternoon, so mamobilize po tayo lahat. And of course, yung contribution ng mga miyembro, no, na kung hindi magpe-pledge. So yan po ang ating mga concerns at ang ating mga ibang kapatid. Ibang pamilya ay nasa vacation mode. Hilingin natin ang patnubay at pangunguna ng Panginoon at ang social gathering ng isang kapatid natin tonight. Tayo po'y dumako sa ating pangkalatang panalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang nagtakda ng pamamahala sa aming bayan. Niloob mo ang lumabas na resulta at ang mga nailuklok at nahialhal ng mga opisyales ng aming bayan at ng aming bansa, ng aming mga munisipalidad. Tinataas po namin, O Diyos, na ito'y iyong kahintulutan at tinadalangin po namin na tulungan mo ang mga bagong halal na ito na kumilos ayon sa iyong panukala ng pagpapatupad ng righteousness and just governance. Sila ay mga diakono mo. Sila ay mga lingkod mo sa pagpapatupad, O Diyos, ng katuwiran at ng hustisya. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang 3 taong kanilang panunungkulan. Tulungan mo sila, O Diyos, at maging ang transition ng paglilipat ng mga panunungkulan sa mga incumbent at sa mga nanalo. Nagpapasalamat kami sa report na ito ang pinakamataas na turnout ng mga voters sa kasaysayan ng aming halalan sa bansa. Ito po'y nanatiling mapayapa at wala pong mga naiulat na failure of election sa buong bansa. Isang pasasalamat namin, O Diyos, at dalangin po namin na patuloy na tunay na maging educated at matuto pa ang aming mga mamamayan at ang aming mga kababayan sa usapin ng paghalal ng aming mga pinuno sa lipunan. So umaga dingding ito, O Diyos, ay tinatagubilin namin sa iyo ang buong araw ng gawain, ang pangangaral ng inyong lingkod sa aming kalagitnaan. Kasangkapanin mo siya, O Diyos, upang hamunin kami sa aming mga espiritual na kalagayan. Kung kinakailangang magligtas ka, O Diyos, ng mga kaluluwa para sa iyong pangalan, kasangkapanin mo ang iyong lingkod na gagamitin, maging sa pagpapatibay ng aming mga kaluluwa sa umagang ito. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang panghapong gawain, ang sama-sama naming panalangin. Kinikilala namin, O Diyos, na narito ang isa sa mga susi sa katagumpayan at pagsulong ng isang iglesia, ang iyong mga anak ay nagkakatipon sa pananalangin. Tinataas din po namin sa iyo ang aming patuloy na praktikal at mga paghahanda sa susunod na linggo sa aming pagdiriwang ng iyong katapatan. Tinadagwilin po namin sa iyo ang iyong lingkod na si Pastor Noel Espinosa na siya pong magbibigay sa amin ng hamon at ang aming mga bisitang inanyayahan. Kayo po ang tumulong sa kanila at dalhin sila ng malulahati sa aming kalagitnaan.
Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang dalawa naming kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Apple din sa araw na ito, si Ate Sonny at si Ate Sally, sila po ang birthday celebrant this week. Tinataas po namin ang kanilang buhay at kalakasan at ikaw, Panginoon, mapatuloy na magpala. At salamat po sa kanilang buhay at ministeryo at paglilingkod sa mahabang panahon sa iglesia. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na nasa at mga pamilya na nasa bakasyon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. We pray for your traveling mercy sa mga lugar na kanilang pupuntahan hanggang sila ay makarating at makabalik sa darating na Biyernes, Sabado sa linggong ito po, O Diyos. Tinataas ka po namin, Panginoon, at patuloy po namin ding inilalapit ang aming mga estudyante na sa buwang ito ay maaaring magtapos o sa susunod na buwan. Make them vacation fruitful and productive, O Diyos. Dinatalangin po namin ang mga kapatid namin sa kanila pong pang-araw-araw na papamuhay, kanilang patuloy na pagsusumikap na i-provide ang pangangailangan sa kanilang tahanan. Ikaw, O Diyos, ang sumama at magbigay ng talino. Tunay nga, Panginoong Diyos, na isang malaking kagalakan na kami makasama at magkabuklod-buklod sa gusaling ito upang purihin ka, sambahin at itaas ang iyong banal na pangalan. Sa iyo mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus lamang. Amen. Okay. For our next hymn, kagaya ng aking ipinost sa ating GC, O Bread of Life. Ito ay new para sa atin, subalit ito ay matagal na rin kinakanta among the Reforms. So, pinamagatan siyang O Bread of Life. Sinulat ito ni Bessie Porter Head. Isa siyang businesswoman na isang English woman na later on ay naging isang misyonero. At dito ay pinapakita ang gawain ng banal na spirito sa kanyang pagkilos sa buhay ng iglesia. Nung binabanggit niya sa stanza number 1, come sweeping through us, ito ay pinapaalala yung bread of life na binabanggit sa Genesis chapter 2 verse 7 ng likhain ng Panginoon. Bigyan ng hininga ang nilikha na unang lalaki, si Adan. And then in verse 2, pinapakita dito yung kapangyarihan naman ng banal na spirito para tayo ay maging mababa sa Kanya, to break us and humbly before Him. So pinapakita dito na we confess our utter dependence upon Him at nawa ang Holy Spirit lagi ang magbibigay sa atin ng revival and restoration. And then in stanza number 3, pinapakita dito ang pag-ibig ni Kristo na siya din namang apoy at susi ng paglilingkod ng isang mananampalataya o ng isang iglesia. Upang tayo, sa paalala ni Apostle John sa Revelation, naalala nyo, may isang iglesia doon na they have the reputation of being alive but you are actually dead. That's the church of Sardis. So, magandang paalala sa atin ang hymno na to na lagi nating tinitingnan din ang ating kalagayan sa paglilingkod. Baka mamaya, we have the reputation of being alive but wala dito ang Espiritu ng Panginoon. So, as we prepare our hearts to hear the Word of God, magandang awitin natin muli ito. Ibalik natin. I-remind us. Okay. O Bread of Life. Awitin po natin. Ilang sundan. Oh, bread of life, come sweeping through us. Revive your church with life and power. Oh, bread of life, come cleanse, renew us, and feed your church to meet this hour. Come bend us, break us, till
restore, for this we plead. O bread of love, come bread within us, renewing thought and will and heart. Come, love of Christ, afresh to win us, revive your church in every part. O heart of Christ, once broken for us, 'tis there we find our strength and rest. Our broken, contrite hearts now solace, and let your waiting church be blessed. Revive us, Lord, is still abating, while harvest fields are vast and wide. Revive us, Lord, the world is waiting. Equip your church to spread the light. Yung last stanza, sinasabi doon, tinatanong tayo, is zeal abating? Wala na ba yung sigla sa inyo sa paglilingkod ng Panginoon? Samantalang the harvest fields is ready and white. So ito ay katanungan para sa atin bilang iglesia, bilang TNC. Wala na ba yung apoy ng paglilingkod sa atin? Wala na ba yung zeal? It is abate. Humupa na ba? So na magandang hamon sa atin. As we look forward to next Sunday, our anniversary. Basahin po natin yung scripture na pagbabasihan ng pangangaral ng ating diakono, Genesis chapter 5. Ito po ay buong chapter, subalit babasahin po lang natin yung mga ilang talata na minention niya na ating babasahin. Genesis chapter 5 verses 1 to 32. May I invite you all sa maaring tumayo na tumindig para bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay. Chapter 5, babasahin po natin yung 1 to 5, and then lulundag tayo sa verse 8, and then lulundag tayo sa verse 11 or 12, tas 14, 20. Okay, samahan niyo po ako. Okay. 1 to 5. Ito ang aklat ng mga salin lahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae, silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanyang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Set. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Set ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. Ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Verse 8. At ang lahat ng araw ni Set ay 912 taon at siya'y namatay. 11. At ang lahat na naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. 14. Ang lahat na naging araw ni Kenan ay 910 taon at siya'y namatay. Verse 20. At ang lahat na naging araw ni Jared ay 962 taon at siya'y namatay. Then jump tayo sa verse 27 hanggang sa katapusan. Ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. Nabuhay si Lamek ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Nabuhay si Lamek pagkatapos na maipanganak si Noe ng 500 at 75 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat na naging araw ni Lamek ay 777 taon at namatay. Last verse, 32, nang si Noe ay 500 taon, naging anak niya sina Sem, Ham, at Japet. Tayo po yung magpapaupo na po. At tawagin natin si Deacon Danny para sa mensahe ng salita.
Okay, thank you, Deacon Jo. Well, marami sa atin, no, I think, no, natutuwa o yung iba naman sa atin ay nagpuyat, naghintay ng resulta nung election, no? At iba sa atin excited, ang iba sa atin ay medyo disappointed sa resulta, but still, marami sa atin ang talagang hinintay ang resulta nito. Ngayon, dito po sa binasa natin, yung excitement nyo ba sa paghihintay ng resulta ng election ay katimbang ng habang binabasa mo yung Genesis chapter 5 hanggang verses 1 to 32? Excited ka ba habang binabasa mo to? O yung excitement mo ba pag binabasa mo ang Leviticus, Numbers at Deuteronomy ay kasing timbang ng paghihintay mo ng resulta ng eleksyon? Sino mapagsasabi din sa atin na, naku, talagang tumatalo ng puso ko habang binabasa ko yung Leviticus. O kaya, hindi ako makatulog sa kasiyahan habang binabasa ko ang Book of Numbers. Well, dito po sa ating binasa, dalangin ko na nawa nga po ay mag-iba ang pananaw natin sa mga librong ng Leviticus, Numbers, Deuteronomy, lalo na pagdating sa mga genealogy o generations. Tayo po yung manalangin. Ang naming Diyos, dalangin po namin na nawa nga po sa amin pong pagpapahayag ng salita ngayon, sa amin pong pakinig, ay tunay nga po na kami po ay bigyan mo ng panibagong pagpapahalaga o kaisipan patungkol po, Lord, sa mga pag-aaral at pagbabasa namin ng mga genealogies o mga henerasyon na natala sa Biblia. Muli, Ama, ito po isamot dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming tao po ang nagsasabi na hindi na dapat sinama ang henerasyon o genealogy sa scripture. Bakit? Boring. No, katulad ng binasa natin, si Seth nabuhay ng 112 years old. Si Enos, si Kenan, si Jared, nabuhay ng 900 years plus ang mga taong to. Kaya lang, anong implication ngayon nito sa buhay ko? At iba pa sinasabi, dapat nga, hindi na sinama sa scripture ang mga bagay na yan kasi nga, walang dating. No? Yung iba, boring. Kaya pag iba tinanong mo, nabasa mo na ba mo Biblia? Ano sagot? Nabasa ko hanggang Exodus, pero nilagpasan ko yung 3 libro. No? Nilagpasan ko yung Leviticus, Numbers, kasi hindi ko makita ang relevance sa atin. Pero, alam niyo ba na ang mga genealogy o yung mga henerasyon sa nakasulat sa Biblia, ito ay very relevant po sa atin. Mayroon itong kaugnayan, may relevance to sa buhay natin. Ito ay informative, ito ay instructive. Maaaring hindi natin nakikita dahil hindi ho natin binibigyan ng malalim na pag-aaral o pag-iisip o ng sapat na oras para ito ay siyasatin. Pero generally speaking, ang genealogies po, ito ay nagtuturo sa atin ng mga function na iyon. Una, siya ay in a chronological framework, pinapakita sa atin ito. Ikalawa, yung genealogies po nagpro-provide sa atin ng history ng mga tao na ginamit ng Diyos para ma-accomplish ang kanyang pangako. At ano yung pangako nito? Pangako na may darating na isang tagapagligtas. Isang tao ang darating na ipanganak sa hanay ng mga taong ito. Maaaring iba sa atin hindi napapansin ito, pero kung pagtitignan natin mabuti, makikita natin na mula kay Abraham, mula kay Isaac, Jacob at David, ang function ng mga genealogy na ito na nakasulat, ito'y nagpapakita kung papaano dumating sa mundong ito ang Panginoong Hesukristo. Para matrace natin, makita natin na ang Panginoong Hesukristo pala ang ipinangako na doon pa lang sa Genesis chapter 1. No? Sinabi nito na mayroong isang tagapagligtas na darating
At ito ay ang ating Panginoong Kristo na siyang tao, isang tao na siya lamang at wala nang iba na nagbigay ng sapat na reconciliation o tamang reconciliation o pakikipagkasundo sa ating Diyos. So anong message natin ng Genesis chapter 5? Una, God is faithful to His covenant. Makikita po natin yan sa kabuuang chapter ng Genesis chapter 5. Noah, a type of Christ and the hope of salvation. Genesis chapter 5, 28 to 32. And then, the genealogies in Genesis 5 are not just about names and dates. No? Ano yun? Napansin niyo yun? It is not about names or dates. So, first message natin, God is faithful to His covenant. Sa Genesis chapter 3, verse 15, God made the first promise of a Savior. No? Sabi niya sa seed of woman, your seed will crush the serpent's head. From Adam to Seth down to Noah, ang pangako po ng Diyos ng Redeemer o tagapagligtas ay magaganap through the line ng mga descendant na ito. Kaya wag ho nating i-disregard ang mga genealogies o yung saling lahi ng mga tao na ito. Bakit? Dahil sa saling lahi ng mga taong ito, sa kanya magmumula ang tagapagligtas. Despite the increasing corruption of mankind, patuloy pa rin ho ang Diyos sa paggawa, patuloy ang Diyos sa pag-execute ng kanyang plano para sa kanyang mga hinirang, nadalhin ang kaligtasan o ibigay ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang o sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos. So ano ba ibig sabihin ng faithfulness? That God is faithful to His covenant. Faithfulness of God, ito yung nangangahulugan na ang Diyos kahit kailan ay hindi magbabago. Bakit? Kasi po nature niya na ito. Ito'y katangian niya, taglay niya na ito, at kailanman ang Diyos ay hindi magkakaila o hindi niya sisirain ang sarili niyang salita. God in His nature is true to His word. At pinangako niya ang kaligtasan sa mga tao at ang pangako na ito ay kanyang dadalhin, kanya itong gagawin hanggang sa consummation o sa katuparan ng kanyang plano para sa sangkatauhan. So anong puntos natin dito? Each name in this chapter, ito po ay nagtuturo, ito po ay nagdadala sa atin sa covenant work about God's patience and long-suffering. Alam mo ba natin to na ang Diyos ay masyadong ang kanyang pagtitimpi o kanyang pagtitiis sa ating mga kasalanan ay napakahaba. As long as na nabubuhay ka o tayo, ang pasensya ng Diyos ay pinapakita pa rin sa atin. Yung mga kandidato na sinasabing hindi naman dapat nanalo, yung patience ng God sa kanila, ando doon pa rin. Napakahaba pa rin. Hanggat buhay sila, hanggat buhay tayo, God is still giving us a chance to repent. No? Tignan natin ang buhay natin. Tayo ba'y namumuhay para sa Diyos o tayo ba'y namumuhay para sa mundong ito? And God in persevering His promises, preserving His promises, amid sa fallen world, hindi ho natin makakaila na tayo, nung tayong makasalanan pa, ay namumuhay sa ilalim ng poot ng Diyos. Di ba may libro na sinabi na when God's patience runs out, ano raw ang gagawin mo? Pag naubos na ang pasensya sa iyo ng Diyos, makakatakas ka ba sa kanyang paghahatol? No? Remember the story of Jonah na nagtangkang tumakas mula sa presensya ng Diyos? Nakatakas ba siya? Hindi. Ano nangyari sa kanya? Diba? Nagkandahirap-hirap ang buhay niya bago niya na-realize na na walang makakatakas sa Diyos.
So, sino man sa atin walang makakatakas sa Diyos, lalong-lalo na yung mga makasalanan. Lalong-lalo na yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo, patuloy tayong ine-encourage na magpatuloy sa ating pamumuhay alang-alang kay Kristo. Tayo ine-encourage na mamuhay ng may kabanalan. Sa kabila ng ating pagiging unfaithful sa God, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang covenant. Hindi niya kayang ikaila ang kanyang sarili. 2 Timothy chapter 2 verse 13 ay binanggit po yan. At dahil po sa katapatan sa atin ng Diyos, meron ho tayong kakayanan, meron tayong biyaya na ikumpisal ang ating mga kasalanan. 1 John 1:9. No, kahit naggaano tayo nagkakamali, kahit naggaano tayo nagkakasala, ang Diyos ay patuloy na magiging Diyos at ang Diyos at patuloy na magpapatawad sa mga makasalanan. At ito po ay pinapaalala sa atin na ang kaligtasan, ngayon kung ikaw may nagsasabing ikaw ay tunay na Kristiyano, meron kang kaligtasan, ang kaligtasan na yan ay hindi mo nakamit dahil sa sarili mong gawa. Ang kaligtasan ay nakamit mo dahil sa biyaya ng Diyos. By God's strengthening and might, ay nagkaroon ka ng kakayanan na magsisi, na lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang kapatawaran. So this genealogy, ito po ang tinetema niya, ito yung pinapakita niya na ang faithfulness ng God sa kanyang covenant ay kanyang pinapakita sa pamamagitan ng history. Genesis chapter 5 verse 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 hanggang 31. Ito po ay pinakita ng Diyos ang kanyang plano, ang kanyang pagpapalakad at paano niya ine-execute ang kanyang gawain o ang kanyang plano ng kaligtasan. Then, second message po natin, Noah, a type of Christ and the hope of salvation. Genesis chapter 5, 28-32. Katulad na pang binasa ni Deacon Jojo kanina. Sa genealogy po ng ito, makita natin na ito ang center point ng passage. Noah, his name itself, rest or comfort, from the Hebrew word Noah, and it is tied to the hope of deliverance. No, ito yung sinabi ng kanyang ama nang siya ay panganak. Nang when Noah was born, his father, si Lamech, ano sabi ni Lamech? Out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. Ito raw, si Noah, no, sinasabi niya, ay magdadala sa atin ng kapahingahan. Siya magdadala sa atin ng relief sa paggawa o yung sa nakakapagod na paggawa. Genesis chapter 5:29. Ito po ay nagtumutukoy sa pag-asa o pag-anticipation niya na ang kapahingahan at ang kaligtasan mula sa kasalanan ay darating sa Noah, dahil kay Noah, hindi, sa panahon ni Noah. So ano ibig sabihin nito? Ina-anticipate ni Lamech na pag siya namatay na, itong si Noah, magpapatuloy yung history ng patungkol sa redemption. So ito po ang dahilan kung bakit yung mga taong to ang hahaba ng buhay. Bakit? Para patuloy na may nagpapatotoo, patuloy may na nagsasabi na ang redemption o yung pagliligtas na gagawin ng Diyos ay mangyayari. No, what if namatay na kaagad sila, 50 years old, patay na itong mga taong to na nakakaalam kung paano magliligtas ang Diyos? What do you think will happen? Wala na, di ba? Wala na magsasabi na, oy, may darating na pagliligtas, pero may darating din paghuhukom. Patay na yung mga nakakaalam. Hindi na isalin. Sa mga susunod na generation, di ba? Katulad po ng istorya ni Joseph. Si Joseph, nung makarating sa Egypt, kilala sa buong mundo, kilala bilang isang great leader ng Egypt, but suddenly, nung dumami mga Israelites,
bakit hindi nakilala ng mga Egyptian si Joseph? Diba? Pumasok ba sa isipan yon? Almost prince na siya eh. Diba? Tapos ganun-ganun lang nalimutan. Napakabilis. Wala man bang written record patungkol sa kanya? Well, sa providensya ng God, no? Nakakalimutan ng mga Egyptian si Joseph, kung gaano kagaling itong leader na to. No? Pero dito yun ang ayaw mangyari ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, hinayaan niyang mabuhay ng matatagal ang mga taong to upang yung history, upang yung kwento, upang yung testimony para sa darating na tagapagligtas ay hindi mawala. So, sabi nga dito, Noah, a type of Christ and the hope of salvation, sabi ni Lamech, siya na ang magdadala sa atin ng relief mula sa nakakapagod na trabaho. Pero, while Noah himself is not the Savior, he is a type of Christ. Siya po'y parang picture, no? Pinuturo tayo patungo sa tunay. Yung pamumuhay po ni Noah, tinuturo tayo sa tunay na tagapagligtas. At ito po ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang magliligtas sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang mga elect, mula sa sumpa ng kasalanan at ng kahatulan. Just as Noah was the instrument of salvation for his family, yes, ilan lang sila naligtas, pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na ark, siya ang tunay na arko ng kaligtasan para sa lahat ng tao na magsisisi at mananampalataya kay Kristo. Dahil po sa pamamagitan ng perfect obedience ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang kamatayan at siya'y nabuhay na muli, ito ay nag-provide sa atin na sino mang mananampalataya ay makakatakas mula sa puot ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21, di ba? Maliwanag na sinabi dito na kinokonek ang ark at ang flood sa baptism, where the ark's role is saving Noah's family, is type of how baptism nagpakita na ang mga mananampalataya ay daraan dito. No, kung ang baptism o yung flood ay nagpakita kung paano nilinis ang sanlibutan, but through the resurrection, no, death and resurrection of our Lord Jesus Christ, dito pinakita kung paano kanya nilinis sa iyong kasalanan. And here, no, makita rin natin na ang flood ay nangyari, nakaligtas ang isang pamilya, pero God willing, yung chapter 2 ng pagpapahayag na ito ay makikita natin doon. What's the flood? O ano nangyari sa flood? Ano ang pinapakita sa atin ng flood? Noah is described as a preacher of righteousness, 2 Peter 2 and 5, and did not spare the ancient word, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. No, so similar po, ang ating Panginoon Jesucristo, katulad ni Noah, ay nagpapahayag po ng gospel at tinatawag ang mga tao sa pagsisisi. Di ba ganito ang ginawa ni Noah? Habang nagbibuild sila ng ark, tinatawag niya ang mga tao, magsisi kayo, magsisi. Bakit? May darating na paghahatol at ito ay sa pamamagitan ng baha. Kaya lang, kung ikaw ay nabubuhay ng panahon na yon, maniniwala ka ba? Isang tao gumagawa ng ark sa Mount Arayat, tapos sabihin, babaha, hindi mo nga alam kung ano yung baha ng panahon na yon. Tapos sabihin, magsisi kayo, may darating na paghahatol. Paghahatol, saya-saya natin, di ba? Sabi nga sa Biblia, ano rin ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noah? Nagsasaya, kinakasal, di ba? Nagsasaka, nangingisda. So yung buhay nila, patuloy lang.
Parang sa panahon natin ngayon, may eleksyon, may mga roadworks, eleksyon, roadworks, eleksyon, roadworks. Di ba? Ganon ang buhay natin ngayon. Kaya, ordinaryong buhay natin ngayon. Pero hindi ho. Patuloy ang panawagan. Si Noah, patuloy na nanawagan na magsisi ang mga tao. Ganin po ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy na nanawagan, magsisi, repent. Nang sa gayon, makaiwas ka, makatakas ka sa paghahatol ng Diyos. And 1 Peter chapter 3, verse 20-21, ito rin po ay patuloy na pinapakita sa atin na si Noah at ang ating Panginoon Jesucristo ay may similarity dahil sila po ay pareho na nanawagan sa pagsisisi ng mga tao. So ano application dito sa atin? Kay Kristo, we find rest from our labors and the ultimate relief from sin and death. We need to believe that salvation, ang kaligtasan, ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tunay na Noah na nagdala ng kahatulan, ng baha sa mga tao nung panahon na yon. At ang Panginoong Hesukristo rin ang siyang magdadala sa atin na bilang isang bagong nilalang sa darating na panahon, at ito ay sa kanyang time. We will be a new creation when Christ came. Maaaring iba sa inyo dito iniisip, diba sabi sa Bible, we are now a new creation. Well, somehow, yes, may pagbabago, pero talaga bang nagbago ka? Diba, pagharap mo sa salamin, maganda ka pa rin, diba? Di ka naman nagbago. Pagharap mo sa salamin, pogi ka pa rin. Di ba? Hindi nagbago. So, ang ibig ko sabihin dito, the new creation na tinutukoy ay yung ando doon ka na sa glorified body. No, that's a new creation na sinasabi doon. So, Noah's comfort is only temporary, but Christ's comfort is for eternity. Pangmatagalan, at ito ay hindi mawawala. So anong hamon sa atin ito? Ito po ang hamon sa mga kaibigan namin, sa mga taga-subaybay na wala pang tunay na kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Hinahamon po namin kayo na ito na ang panahon upang isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, at gayon din, ikaw ay tumalikod sa mga ito. I-confess ng iyong mga labi na ang Panginoong Jesucristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa amin pong mga bisita, gusto mo bang ma-restore ang nasira mong relasyon sa Diyos? Then, repent. Ask God for the forgiveness of your sins with humble heart. Lumapit ka sa Diyos. Hingin mo ang kapatawaran niya para sa iyong mga kasalanan. And then, lastly, the third message, the genealogies in Genesis are not just about names and dates. Hindi lamang ito para sa mga pangalan, hindi lamang ito tumutukoy sa mga edad at data. Finally, no matter how long this first generation of human lived, isa lamang po ang theme. Isa lamang po ang consistent and constant sa kanilang buhay. Ano sabi? They die. Sila'y namatay. This ultimate consequence of sin, naging normal na. Namamatay na ang tao. Sasabihin niyo sa akin, wala naman binanggit na kasalanan doon sa mga binasa natin. Yes. Pero ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So dito makikita natin na ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Meron isang exemption, no? Sino? Si Enoch. Enoch, commended for walking with God, becomes the exemption that proves this rule. Genesis chapter 5 verse 24, no? Si Enoch raw ay kinuha ng Diyos. His case becomes unique in all of history. Siya yung naging exemption to the rules at isang prophet, no? I think si Elijah, no? So the genealogies in Genesis are not just about names and dates.
They also reveal the reality of sin and death. Every name in this genealogy is followed by the praise, and he died, underscoring the inevitable consequence of sin, death. Genesis chapter 2 verse 17, no? Sinabi yan. So anong point natin dito? Wala pong kasalanan na ginawa ang isang tao na hindi pagbabayaran. In verse 5 through 31, the reign of death as well as the one ray of hope and grace, here, no, yung kabayaran ng kasalanan ay maliwanag na makikita natin at paulit-ulit na sinasabi, and he died. Sabi, di ba, Seth were 912 years and he died. Enos and he died. Kenan 910 years and he died. At gayon din po, no, ang father ni Noah and he died. Namatay sila. So ano pong hamon sa atin ito? The reality of death calls us to recognize the seriousness of sin. Totoo po ang kasalanan. Sin is simple. Sin is a reality. No? At ang kasalanan po ay kasalanan. At ang kasalanan po ay may kabayaran. At ang kabayaran po nito ay kamatayan. Pero ang ating pong Panginoon Kristo, nang siya'y dumating sa mundong ito, yung kamatayan na ito ay kanyang kanya itong binayaran. Although sa ngayon, hindi pa natin nakikita ang katotohanan nito o yung epekto nito, dahil namamatay pa rin tayo dahil sa ating mga kasalanan. Di ba, lately, isang kamag-anak ng kapatiran natin dito sa iglesia ang binawian ng buhay. Bakit siya namatay? It's because yun po ang resulta ng kasalanan. Mamamatay ang bawat tao, walang exemption, maliban lamang po doon kay Enoch at kay Elijah. Pero lahat po ng tao ay mamamatay. Kahit na po yung nagsasabi na siya ang Son of God, appointed Son of God dito, mamamatay rin yung yan. Di lang natin alam kung sa labas o loob ng selda. Pero lahat ng tao ay mamamatay. Death is serious rin. So, the reality of death calls us to recognize the seriousness of sin. So, ano po ang application sa atin dito? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Kristo sa krus ay hindi lamang po nagtanggal ng ating guilt ng sin, but also the power of death itself. We have eternal life. Yes, we have. Sa ngayon, hindi natin ito nakikita, but sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ito'y ating matatanggap. And we no longer need to fear the death and enter the world through Adam. Ibig pong sabihin nito, yes, mamamatay tayo, pero hindi na po sa atin to ang katapusan ng lahat. Dahil kung tayo, ikaw tunay kang Kristiyano, kung mamatay ka ngayon, yes, papapasukin ka ni Kristo sa kanyang kaharian. At huwag tayong matakot, but I'm not encouraging you na ipatronize nyo ang death. Sabihin nyo, sige, okay lang na tumawid sa kalsada kahit green light ang mga sakyan kasi mamatay man ako, Kristiyano ako eh. O kaya mag-swimming ka, sabi, bawal mag-swimming, ang lalaki ng alon. Okay lang, Kristiyano ako eh. Mamatay man ako, pupunta ako sa langit. Hindi po ganun sinasabi natin. Sinasabi po natin, kung mamatay ka man at kuwanin ng Diyos ang buhay mo, walay ka dapat matakot. Bakit? Kasi ikaw ay na kay Kristo. So, as we reflect on the genealogy of Noah, we are reminded of several important truths. First, God is faithful to His covenant promises, and He preserved His people across generations. Sin brings death, but in Christ we find the hope of redemption. Noah points us to Christ, the true ark of salvation. So as we live, mga kapatid, dito sa mundong ito, may we find comfort in the gospel, knowing that God's covenant
faithfulness, the defeat of sin, and the promise of eternal life through Christ are secure. Sigurado ang kaligtasan mo at walang makakakuha kahit sino man nito mula sa iyo. Let us cling to the Christ, our ark, and find our rest in Him. The washing of the conscience from sin and guilt comes only by the blood of Jesus. The blood of Jesus gives us what most desperately need, to be cleansed from all our sin. So mga kapatid, si Kristo lamang po ang makakapaglinis ng iyong mga kasalanan at si Kristo lamang ang tanging daan tungo sa tunay na relasyon sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang to, and truly Lord, na nawa nga po, through your grace ay patuloy naming makita na sa mga genealogy, Lord, sa mga chronological history ng Bible, ay patuloy, Lord, na tinuturo at kami dinadala patungo kay Kristo. Sinasabi na ang redemption na yon, ang plan of redemption na yon, simula't simula pa lamang ay ando doon na ang aming tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Muli, Ama, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Maglaan po tayo ng ilang saglit to reflect on the message of Genesis chapter 5. Okay, bago natin awitin yung familiar hymn na immortal, invisible, God only wise. So, I think nung sinulat ni Moses, yung Psalm chapter 90 na sinabi niyang ang buhay ng tao ay of our life are 70 or by reason of strength, 80. So siguro alam niya yung si Jared. No? Kilala niya si Jared at 962 at si Matusela na nasa 969. Siguro inaasam-asam din niya na sana ganun humaba yung buhay niya. Diba? Pero hindi na nung panahon na yan. Tayo rin. Wala tayong idea kung ano yung mahabang buhay, immortal, di ba? Pahaba na nga sa atin yung 90, di ba? Nahihirapan na tayo mag-alaga. So the reason, at sana makita natin na ang kabutihan ng Panginoon, His divine purposes, ay posible. Naging posible ang immortality dahil sa ating Panginoon Jesus. Sinabi yon sa New Testament na dahil sa Ebanghelyo, immortality isusuot ng isang mananampalataya. Papalitan niya ang nasisirang katawan na to ng isang hindi na nasisira. So, walit dalawa ang immortality, mga kapatid, kaibigan. Immortality, eternal life with Christ, nakapiling mo ang Diyos, at isang papalitan ka ng immortal life for destruction. So, ang hamon sa'yo, kaibigan, taglay mo ba? O inaasam mo ba ang buhay na immortal na kasama ang Diyos? O hahayaan mo na lang ang kaluluwa mo na papalitan ng immortality pero parurusahan ka ng Panginoon eternally in destruction and hell. So, as we sing this hymn, tingnan natin ang Diyos na siya lamang ang nagtataglay ng immortality, ang the God who can give us. Let us all stand to sing hymn number 35, Immortal, Invisible, God Only Wise. Invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, thy great name we praise, unresting, unhasting, silent as light, nor wanting, nor wasting, thou rulest in might. Thy justice like mountains, high soaring above, thy clouds which are fountains of goodness and love.
let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na minsan pa kami pinaalalahanan na may hangganan ng buhay. At recently, sa mga balitang nagdaan ay nakasaksi kami, nakita namin ang biglaang pagbawi ng buhay sa mga lugar na hindi naasahan. Ang trahedyang nangyari sa NAIA 1 Terminal 1, ang nangyari sa SCTEX na aksidente ng bus at kumitil ng maraming buhay. Hindi namin hawak ang aming buhay, O Diyos. Hindi namin alam kung gaano ito kaigsi, kung gaano ito kahaba. At gaya ng ipinangaral sa umagang ito, gaano man kahaba ang nabuhay ang mga taong nauna sa amin. Nasa 3 numero man lang, 3 digits ang kanilang buhay. Subalit ito'y nagwakas and He died. And they all died. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang namatay, inilibing matapos ng 3 araw ay muling nagbangon mula sa mga patay. Pinatunayan na kanyang ginapi ang kamatayan. At ang kanyang pangaral sa Ebanghelyo na siya ang pagkabuhay at muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sino mang nagpapasakop at nagsusuko ng buhay sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. O Diyos, hindi trahedya ang kamatayan. Ang tunay na trahedya ay ang mamatay ng walang ugnayan kay Kristo. That's the real tragedy. That someone, babae man o lalaki, bata man o matanda, kung siya'y abutan ng kamatayan at walang ugnayan, walang pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo, na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay, magpasawalang hanggang kamatayan at kaparusahan. At ang Ebanghelyo na ipinapangaral sa pulpitong ito, ang muling magpapaalala at muling kakatok sa aming mga puso at kaisipan na walang saysay ang buhay kung hindi pinagharian ni Kristo. Anuman ang aming karanasan, katayuan sa buhay na ito, maranyaman, mahirap man, naghihikahos, ito ay walang halaga kung ito ay walang pagkilala at ugnayan kay Kristo. Nawa, O Diyos, hamunin mo ang bawat kaluluwang narito. Suriin, tingnan, magkaroon ng self-examination and evaluation patungkol sa aming kalagayan at ugnayan sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, na siya ang buhay at muling pagkabuhay. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus, na pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo, nang ialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, para sa kanyang mga bayan, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ang banal na Espiritu na siyang tumawag sa atin sa tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pamumuhay ng may kabanalan ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y magpo sandali sa anong announcement. Again, we would like to remind everybody that next Sunday, we have our morning worship service. It is our regular morning worship service. And the afternoon, 2 o'clock or 2:30 in the afternoon,
we will have our church anniversary celebration. So, sa darating pong linggo, kayo po ay inaanyayahan namin sa aming pagdiriwang ng 44th year church anniversary. Pastor Noel Espinosa, ang mahabang pastor for 43 years sa Grace Baptist Church of Los Baños, na ngayon po ay nag-step down na as their pulpit pastor upang bigyang pansin ang natitirang oras, lakas o panahon sa kanyang buhay sa gawain ng reformasyon sa Pilipinas at kasulukuyang principal ng Grace Ministerial Academy sa Cubao Reformed Baptist Church. Ang siya pong mangunguna sa ating pagtitipon at pagsa-celebrate ng ating anibersaryo. Okay? So this week, birthday celebrant si Apple. Happy birthday, Apple. At si Ate Sally sa May 23, at sa May tomorrow si Ate Sony, no? Si Sister Tess next Sunday pa yan saktong Sunday ang birthday ng ating kapatid. Kasama ng ating anibersaryo. So nakikipagdiwang siya. Okay? Magandang tanghali po sa inyo lahat. 1 o'clock po ang ating prayer meeting. Salamat.